Hoy hoy, okay ka lang. Tulungan mo ako, ibibigay ko lahat ng gusto mo, tulungan mo ako. Boss Shen, yung kanina. Yung doktor na gustong saktan ka. Nahuli na namin. Ano ang gusto mong gawin sa kanya? Pakawalan pero bantayan mo. At saka, huwag mong sasabihin kanino man na nagising ako. Kung may magtanong tungkol sa kalagayan ko, sabihin mo na ako ay naging gulay na. Gusto mong painitin ang ulo nila? Tama. Yung taong tumulong sa akin nung araw na yun, may balita na ba? Nasira lahat ng CCTV nung araw na yun, hindi pa namin nakikita. Hanapin pa. Medyo ma-effort, pero maliit lang, sabihin mo palitan agad. Songyan, hindi ba't ikakasal tayo? Ano ba ang ginagawa mo ngayon? Ete, hindi maganda ang timing mo. Sino bang gustong pakasalan ka? Simulat sa pool. Si Yaming lang ang gusto kong pakasalan. Kaya pala hindi tama ang sukat ng singsing, kayo pala. Matagal nang may relasyon. Sumaning, nawawala ka na sa sarili mo. Kakakasal lang natin tapos kumakama ka na agad sa kapatid ko. Sino sa atin ang talagang baliw? Sinabi ko na, kapag nandaya ka sa akin, huwag kang matakot sa ganti ko. Walang lalaki sa mundo na hindi naglalaro. Natulog lang naman kami, wala namang masama. Bakit ka ganyan mag-react? Dahil lahat sa iyo, 3 taon na. Kahit daliri mo ayaw mong ipahawak sa akin. Hindi tulad ni Yaming, mabait at maalaga. Kapatid mo siya, ano bang masama kung hawakan ko siya? Hindi naman ako sa iba nakikipagtalik. Bakit ka ganyan? Kailangan mo bang magalit ng ganyan? Ayaw kong makipagtalo sa iyo. Inaasahan ko lang ang kapatid na lalaki yan ay maging masaya. Sumaning. Huwag kang magulo. Ako ang magulo. Si Yaming ang walang hiya. Nakipagtalik sa boyfriend ko, hindi dapat. Ano? Boyfriend demo? Ikaw ngayon ay si Tsuyaming. Bukas, ikakasal ka na sa pamilya Shen. Tatay, gusto mo akong ipamalit? Bakit? Anak mo ako, bakit mo ako ginaganito? Si Yaming ay wala namang, kundi anak ng katulong. Manning ang tagal na, hindi mo pa rin ako matanggap. Ang nanay mo ay nawawala na ng maraming taon. Kailangan ng tatay mo na mag-alaga sa kanya. Ang pamilya Shen ay ang pinakamalaking pamilya sa Haicheng. Maraming babae ang gustong magpakasal, pero hindi nila makakamit. Ikaw, isang maliit na doktor. Magkano lang ang kinikita mo sa isang taon? Ang babae, dapat maghanap ng sandigan para sa sarili. Para sa ikabubuti mo ito, anak. Si Shen Tinglan ay isang taong gulay. Gusto mo bang ipakasal ang kapatid mo para maging babaeng pao? Bakit mo naman naisip na papayag ako? Hindi mo ba hinahanap ang balita ng nanay mo? Ikaw ang bahala kung magpapakasal ka o hindi. Sige, magpapakasal ako. Magpapakasal ako. Ikaw si Yameng, ano? Ang ganda-ganda mo. Batiin ninyo ang inyong bagong misis. Kumusta po, Mrs.? Ang misis ng pamilya Shen ay mukhang mabait. Yameng, ito ang mga regalo para sa iyo. Tingnan mo, gusto mo ba? May 50 milyon sa card na ito, panggastos mo lang. Kung kulang, sabihin mo lang sa akin. Yameng, dalhin kita para makilala ang asawa mo. Ito si Tinglan. Kung hindi dahil sa aksidente noong isang taon, hindi sana siya. Nanay, huwag kang mag-alala, ako na ang mag-aalaga kay Tinglan. Salamat sa iyo, anak. Sabihin mo lang kung may kailangan ka. Alis muna ako. Hindi na kita istorbohin pa kasama si Tinglan.
Ang gwapo pala ng taong gulay na ito. Pero parang familiar siya, saan ko kaya siya nakita? Sige na, mabait sa akin ang nanay, hindi ko siya bibigyan. Kumusta, Shentinglan? Ako ang bagong asawa mo, Siksumani. Ayaw sa iyo ni Xuyameng, pero ako ay tatanggap sa iyo. Sana ay magkasundo tayo. Kakaiba, malakas at steady ang pulso niya. Paano siya naging taong gulay? Ang lakas ng pulso niya, nagkukunwari lang kaya siya. Hindi naman siguro. Ano ba ang gusto niya? Hanggang kailan mag-inarte ang babaeng ito? Hindi pa rin siya kontento. Kakaiba ba talaga ang pulso ng taong gulay? Baka kulang pa ang kaalaman ko. Ang bigat ng wedding gown ko. Ang kapal ng mukha ng babaeng ito. May tao. Sino iyon? Sino ang nasa labas? Tumigil ka. Huwag kang kikilos, ako na ang bahala sa kanila. Umalis kayo. Sabihin niyo sa taong nasa likod niyo, hindi ito lugar para magwala. Huwag kang kikilos, baka tamaan ka ng aking karayom. Sino ka? Bakit ka nandito? Binibini, ako ang nagligtas sa'yo. Ganito ba ang pagtanaw mo ng utang na loob? Ako si Acheng, bodyguard ng binata. Talaga? Nasaan na yung lalaki sa kama? Delikado dito, inilipat ko na ang binata. Hubarin mo ang damit mo. Ano? Ano ba iniisip mo? Ang ibig kong sabihin, baka magka-infection ang sugat mo. Ano? Gusto mo bang tulungan pa kita? Hindi na, kaya ko na. Magkano ba ang binigay sa'yo ng pamilya Shen? Para ganyan ka magpakasakit. Malaki naman. Huwag mong babasain ang sugat mo sa mga susunod na araw. Binibini, hanggang kailan ka pa upo sa akin? Sumaning, dahil ikinasal ka na sa pamilya Shen, gamitin mo ang posisyon mo para makakuha tayo ng 2 kontrata. Suzeng oo, sa paningin mo ba? Ganyan lang ba ang halaga ko? Gusto mo bang makita ulit ang nanay mo? Binibini, gusto mo bang alisin natin yung basura mong ama? Sa tingin ko, ikaw ang dapat alisin. Sumusuko ako. Kanina, narinig mo kung sino ako. Wala akong narinig. Ang alam ko lang, ikaw ang aking binibini. Paano kita mapagkakatiwalaan? May 200 milyon sa card na ito, pambili ng pagkahabag mo. Hindi na. Itago mo na lang yung pera mong pinaghirapan. Kung gusto mong palampasin ko, ipakita mo sa akin.
kung ano ang itsura mo sa ilalim ng maskara. Nasugatan ang palibot ng mata ko, hindi ko maaalis ang maskara. Nag-aral ako ng medisina, libre na lang kita. Binibini, tinatawag ka ng misis. Sige, pupunta na ako. Ang talino mo. Sumaning. Bakit parang pamilyar? Hoy, okay ka lang. Boss Shen, nagpadala na ako ng tao para imbestigahan. Mukhang konektado ito sa aksidente mo noong 1 taon. Ipagpatuloy mo. At sa susunod, sa harap ng binibini, tawagin mo akong Acheng. Ah, tatawagin kitang Acheng, ako naman ay. Boss Shen, hindi mo ba gustong maglaro? Ing roleplay? Ayokong ibunyag ang aking pagkatao. Pangalawang Ginoo, nabigo kami sa kwartong iyon. Hindi namin alam kung bakit may lalaki at ang biyenan. Hindi rin siya simple, isa lang sa inyo ang mabubuhay, pumili kayo. Shenting Lan. Kahit gulay ka na, hindi ka pa rin mamamatay, ang pamilyang Shen. Sa akin din mapupunta. Yemeng, sa ilang araw, may charity gala. Sa oras na yon, sumama ka sa akin, Samal. Pumili ng alahas at damit. Ang asawa ng pamilyang Shen, dapat maganda ang itsura, aray. Bakit ang lamig ng kamay mo? Utusan si Wuma na magluto ng sabaw. Para kay Yameng, sige po Lola. Kung alam mo, hindi ako siksuyaming. Magiging mabuti ka pa rin ba sa akin? Salamat nanay, alam ko na. Kamusta? Pwede ko bang makita ang kwintas na ito? Ang ganda mo, gusto mo bumili ng alahas namin, kaya mo ba? Huwag mong madumihan. Kaya ko o hindi, problema ko yan. Pero gusto kong tingnan ang kalidad ng kwintas. Karapatan ko bilang mamimili, ikaw. Oh. Akala ka o zino. At pala, kunin mo ang kwintas na gusto niya. MS2, bago ito sa aming tindahan. Isa 0 milyon lang, ang gantong alahas. Ang bagay sa'yo, isang hayan na tao. Ang ganyang jologs, karapat dapat ba? Yan G, bilhan Montag ako, zakto. Bukas ay charity gala, maganda para sa'yo, di ba? Sigs, ikaw ang bahala. Ako ang unang nakakita sa kwintas, Suyaming. Gusto mo ba talagang agawin sa akin? Gusto kong agawin sa'yo, agawin ang lalaki mo. Agawin ang alahas mo, ano ang magagawa mo? Isa ka lang sa pamilyang Chu, isang maliit na kid. Gusto kong tapakan. Tapakan kita. Ipak ang lahat ng gusto ng babaeng ito. Ikaw, Saan galing ang pulubing ito? Nagmamagaling sa akin. Tignan mo kung karapat dapat ka. Halika. Tawagin ninyo. Palayasin ninyo siya. Tawagin ninyo. Tulong-tulong, hulihin sila, tulong. Palayasin ninyo siya. Mali, hulihin siya, hindi ako. ang tanga mo talaga, hindi mo pa rin nakikita. Lahat sila ay nasa panig ko. Binili ko na ang tindahang ito para sa'yo, madam. Kung ano ang kailangan mo, kunin mo na lang dito sa hinaharap. Bitawan Montag. Ksumaning. Titingnan ko kung sino ang nilalandi mo. Ksumaning. Tapos na ang magandang buhay mo. Dahan-dahan. Ginoo, dumating na si Miss Yemeng. Yan gege, mazakit ba? Grabe naman ang babae na ito. Yung babaeng yun, akala mo kung sino dahil lang nakapangasawa na mayaman. Ang lakas ng loob na saktan ako. Ako ay, hindi ko siya patatawarin.
Bukas ng gabi na ang charity ball, ano sa palagay mo? Kung makikita ng lahat ang asawa ng pamilya Shen na nakahiga kasama ng isang lalaking hindi kilala, hindi maayos ang damit, ano kaya ang mangyayari? Matalino talaga ang aking Yameng sa pagkakataong ito. Siya ay tiyak na mawawalan ng dangal. Kahit na ikaw ay isang taong gulay, mas mabuti ka kaysa sa gago na si Songyan. Ipagdadasal kita araw-araw kahit na bawasan ang buhay ni Songyan ang 30 taon, hindi 50 taon, sapat na ba ang tapat kong puso? Magpapasalamat sa iyo si Songyan. Maputi ang mga kuko, maputla ang kulay ng balat, mahina talaga ang katawan mo. Shen Tinglan, pangit ang kulay ng kuko mo. Lagyan kita ng magandang kulay. Sumaning. Ang tagal na nating mag-asawa, wala man lang tayong picture na magkasama. Bakit? Hindi tayo mag-picture. Bakit? Parang pamilyar. Parang, Madam, malapit nang magsimula ang charity ball. Pakibihis na po at bumaba. papunta na. Ganito pa rin ang ginagawa mong pangit na paraan. Anong sinasabi mo? Nagmamadali lang akong makita ka. Hindi sinasadyang natapon ang alak sa sahig. Ikaf. Nasa harap ng maraming tao, dapat kontrolin mo ang iyong emosyon. Baka isipin ng iba na ang anak ng pamilya Xu ay walang modo. Miss Zhu, tikman mo ang champag na ito. Unang beses niya akong makita, paano niya alam ang apelyido ko? Hoy yan gege, nainom niya ang plano natin. Ay magtatagumpay na. Fuyaming, sasamahan kita ng maayos. Sumaning, ang plastic mo pala. Akala ka ubi malinis ka? Ang mo pala. Yan, marami ka pang hindi alam. Ang ate ko Kashi. Tara, Ma, nagkakantutan si Tsumaning sa ibang lalaki. Nasa lounge, dalhin mo na si Pa para mahuli. Grabe, Itong Manning. Paano Montag nagawa to SA Charity Gala? Nakakahiya, sa lounge pa talaga. Nagkakantutan sa ibang lalaki. Shengo, magsalita ka naman. Ano na ang gagawin natin? Ang pamilya natin. Nakakahiya talaga ang immature mo. Akala ka ubi amatino ka? Oo nga. Paano mo nagawa to? Walang hiya ka. may drama na naman, babatukan kita. Tawagin ang media, ipakita natin to. Tingnan natin kung sino ang sisira sa gala. Sinira Montag. Walang hiya, nakakahiya ka. Papatayin kita. Go. Manning, baka may dahilan. Huwag mo siyang depensahan, masama talaga siya. Mga importante ang tao dito. Paano nila nagawa to? Walang hiya. Nakakahiya, huwag mo akong pigilan. PA, ma, bakit kayo nandito? Ikaf? Nasaan si Tsumaning?
Ano nang nangyayari? Ikaw to, DBA? Ikaw ang nag-set up sa akin. Tara. Bilis. Nasaan na? Tape recorder, niloloko Montag ako. Papatayin kita. Oh, ano nang papatayin? Yaming, ano nang sinasabi mo? Paano kayo nagkatabi ni Songyan? Kahit mahal niyo ang isa't isa, di dapat. Dito sa importanteng okasyon. Tama. Walang hiya, charity gala. Tu, anak. Paano mo nagawa to sa gala? Nakakahiya sa pamilya natin. Papatayin kita. Senggo, ako na lang ang paluin mo. Si Mengmeng ay tiyak na inisahan. Hindi ba ito ang panganay na anak ng pamilya Song? Tanong lang, ikaw at ang dalagitan ng pamilya Su. Ay naglalaro lang ba o magpapakasal na? Tigil na ang pagkuha ng litrato. Tigil na. Kuya yan, pakakasalan Montag ako, di iba? Ikaw itong tangang babae. Umalis ka. Kuya yan. Binatang Su, tinalikuran ka na ba niya? Pwede bang malaman kung anong kondisyon ang nagtulak sa inyo? Umalis kayo. Umalis. Simula ngayon, ang mga handaan na inorganisa ng pamilya Shen ay hindi papayagang salihan ng mga baliw na tulad mo. Ikaw pala ang may pakana ng lahat. Nandito ka pala, nagkukubli. Gusto mo bang mamatay? Hindi ba't hahanapin ka nila? Ako'y tulad ng isang tusong hayop, hindi nila ako mahuhuli. Pinipili. Nawala na naman ang lalaking iyon, parang hangin lang. Ngayon, si Dr. Gu ay nag-examine sa binata. Walang sinuman. Ang dapat manggulo. Para magising na siya, mamaya gabi. Sa kwarto ng bisita ka muna matulog. Sige, pupunta ako sa kwarto ng bisita. Kung magpapatuloy pa ang pagpapanggap, hindi na ito magandang solusyon. Binatang Shen, kung magpapatuloy ka pa sa pagpapangga, sa tingin ko may araw na mahuhuli ka. Paano ka nakapasok? Umatras ka. Kung gusto mo akong parusahan, inumin mo muna itong sabaw ng luya. Ubo ka ng ubo kagabi. Acheng, kumalma ka. Alam kong mahirap ngayon pero pakiusap, kumalma ka. Pigilan mo ang sarili mo. Ano sa tingin mo ang kailangan kong pigilan? Binibini, kumusta ang tulog mo kagabi? Aling Gu, bakit ka nandito? Tuwing ganitong oras, dumadating si Dr. Gu para suriin ang binata. Walang dapat manggulo. Pasensya na, sa kwarto ng bisita ka muna matulog. Okay lang. Gusto ka raw makita ni Dr. Gu. Sige, pupunta ako agad. Sige. Grabe, talagang matapang itong lalaking ito. Tumalon mula sa napakataas. Binibini, sundin mo na lang ang reseta. Pansamantala lang ang lunas na ito. Ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, kailangan pang pagandahin ang reseta mo. Pampalakas lang ang mga gamot mo, hindi nakakatulong sa pagpapagaling ng kanyang nerbiyos. Walang silbi, sa totoo lang, food supplement lang ito. Ang babaeng pinakasalan ni Tinglan. May talaga ito,
agad na unawaan ang aking reseta. Kung ganon, ikaw na ang maggamot. Sige, ako na. Next time, huwag ka nang pumunta. Sayang lang ang oras. Ang sakit. Sabihin mo, kung hindi mo papasiglahin ang isang taong gulay, gagaling ba siya? Binibini, kailangan bang talagang tusukin? Ang sakit talaga. Sensing lang, bakit ka pa nagpanggap na gulay? Ngayon, eto na. Nakita mo ang tunay na demonyo, magtiri ka na lang ng kandila. Dapat tapusin ang drama. Tiisin mo na lang, tinglan. Magtiis ka na lang, binibini, dalubhasa ka talaga. Ito ang itinuro ng lolo ko, Yisa the Way. Nagtatrabaho ako sa ospital ng Haicheng. Ang swerte naman, nasa Haicheng Hospital din ako. Bakit hindi kita nakita? Kakalipat ko lang, gusto mo bang magkita tayo ng madalas? Sige. Uwi na muna ako. Paano naman ang binata? Alagaan mo siya. Huwag kang mag-alala, aalagaan ko ng mabuti si Tinglan. Sensing lang. Ang hirap mo ay nasa hinahap pa. Mabuti, alagaan ko ng mabuti talaga. Ang taong gulay, kailangang pasiglahin ang sirkulasyon ng dugo. Punasan mo ng madalas ang katawan. Ang ganda ng katawan. Shentinglan, huwag kang mag-alala. Gumising ka man o hindi, asawa mo pa rin ako. Hindi kita ipagkakanulo. Sumaning, sinasadya mo bang maghiganti sa akin? Hindi ba't isang taon kang natulog? Ang peklat na ito. Parang bago lang. Naku, nakalimutan kong takpan. Ang pangit ng peklat na ito. Tiyak na galing ito sa aksidente noon. Diyan ba, kailangan din bang punasan? Bakit ang hirap buksan ng sinturo na ito? Ang buhok ko. Gunting. Sumaning, ano ba talaga ang ginagawa mo? Sumaning, ikaw. Gusto mo bang patayin ang asawa mo? Bakit mo ako hinahanap? Walang hiya ka. Pumunta ka rito sa ospital ng Haicheng. Mula noong huling piging, si Yan ay pinarusahan ng pamilya. Nakakaawa talaga siya. Nasasaktan ako. Ate, bakit ka naman ganito kasakit? Dahil nagmamahalan kayo noon. Bakit hindi mo siya tinanggihan ang latigo? Narinig ko na noong panahon na iyon, nakatingin ka lang sa kanya. Ngunit ba o peking pagmamahal? Iyon ay dahil pinatay mo kami sa piging. Ay ate, huwag kang magsalita ng walang ebidensya. Kung magsasalita ka ng ganyan, isasakdal kita sa paninirang puri. Manning, dahil nandito ka na. Humingi ka ng tawad kay Song. Ito ay papatay sa akin. Huwag hawakan. Hindi ko sinasadya. Song, bakit ka nagkaganyan ay hindi-hindi? Naparusahan ng ganito kung ako. Tiyak na ipapadala kita sa morgue.
Song. Ang babaeng ito. Ay Song, nasugatan ka, hindi ka bulag. Ang gamot na ito, siya ang nagkalat, tatay. Sinabi niyang cute ka. Sumanling ako. Sutiyuhin, ito ba ang paraan ng paghingi ng tawad ng pamilya Su? Hindi, ikaw na Suwail, ako ay narito. Upang humingi ka ng tawad kay Song. Hindi para galitin mo siya. Lumuhod ka at humingi ng tawad kay Song. Galit. Song yan. Galit ka. Anong ginagawa mo? Ang sakit. Song yan, masaya ka naman pala. Song, nakakita ka ng masayang bagay. Huwag hawakan. Sumaning, hindi kita patatawarin. Sumanning. Gusto kitang patayin. Boss Shengu, ang doktor ay naghihintay sa harap. Makikiraan. Dr. Xu, tulong Montag ako. May urgent ako. Salamat. Parang dito, gusto mo, samahan kita. Tanggalin mo muna ang pantalon. Mali ang napuntahan ko. Ang taong pumasok. Sa hindi komportableng sitwasyon, ganyan ang sinasabi. Ngunit inirerekomenda ko pa rin na isipin mo ang iyong kalusugan. Bakit pamilyar ang sinturo na ito? Ang sinturo na ito parang pamilyar. Hubarin mo na, ano pa ang hinihintay mo? Lalaki ka naman. Ang kikipot mo, Ayoko nang manood. nandito na para sa men's health, nahihiya pa, nakakainis talaga. Boss Shen, ang bilis mong umalis kanina. Nag-text si Iargu, hinihintay ka niya, paang may napansin siyang. May sumusunod sa iyo. Inglan, hulaan mo kung sino ang nakita ko. Shinemoji, young kapatid mo. Talagang may koneksyon siya sa doktor na nagtangka sa iyo noon. Alam na niyang nagising ka. Alam ko, hindi ito matagal na sekreto. Sige, mauna na ako. Parang may mali, hindi ako mapakali. Parang nakita ka o ang young mistress kanina. May mali ba akong nasabi? Kalahati ng sahod mo ngayong buwan, bawas. Ha? Bakit, Boss Shen? Ayos ka lang. Okay lang ako, umuwi ka muna. CJ, Shentinglan, hindi ka inasahang nandito ka. Isang taon kang nagkunwaring patay sa ilalim ng mga mata ko. Oras na pa maglaro tayo. Sino ka? Ano ang gusto mo? MS Chu, huwag kang mag-alala, narito ako para tulungan ka. Hindi ko kailangan. Alam kong buhay pa ang nanay mo, at ito ba ay sapat na taimtim sa ilang sulok ng Haicheng? Handa ka na bang makinig sa akin? Alam mo kung nasaan ang nanay ko? Ano ba talaga ang gusto mo? Ang buhay ni Shentinglan. Ano ba talaga ang dapat kong gawin? Pero gusto ko talagang makita ang nanay ko. Kung ikaw ang nasa kalagayan ko, ano ang pipiliin mo?
Ang weird, nag-sleepwalk ba ako kagabi at nag-exercise? Bakit ang sakit ng katawan ko? Siguro nag-overthink lang ako, siya ay isang taong gulay. Paano siya gagalaw? Sumanning, ang proposal KO. Ano na ang desisyon mo? Kailan tayo aksyon? Baka Photoshop lang ang mga litrato, ilang larawan lang naman. Paano ako makakatiwala? Ang ebidensyang gusto mo. NASA study NI Sujingwa. Paano ko malalaman kung hindi ito bitag? Ikaw na ang bahala kung hahanapin mo ang nanay mo o hindi. Sige, hintayin mo, kapag may ebidensya na ako, tatawag ako sa'yo. Pasensya na, kailangan kong hanapin ang nanay ko. Xumanning. Ngayon, ikaw mismo ang nagpakita. Alam kong darating ka. Bakit hindi mo ako tinawag? Wala nang oras para magpaliwanag. Bilis, may tunog sa study room. Sumaning, takot ka ba mamatay? Magkano ba ang binigay sa'yo ng pamilya Shen para gawin mo ito? Ang problema mo, problema ko rin. Ibig kong sabihin, ang problema ng young mistress, problema ko rin. Bodyguard lang ako. Responsibilidad ko ito. Ikaf na naman. Ngayon, patay ka. Umalis ka, tandaan mo ang posisyon mo. Ano na naman ang kinakabahan ng young mistress? Ano nang ginagawa mo? Umalis ka. Huwag mo akong ipagalit. Kung hindi ka magpapagamot agad, delikado ang buhay mo. Hindi mo na kailangang pakialaman. Dadalhin kita sa ospital ngayon. Acheng, alam mo naman. Ako at si Shen Tinglan ang tunay na mag-asawa. Kaya, Kaya ano? lumagpas ka na. Bodyguard lang ako at ikaw ang employer. Kaya, wag na tayong magkita pa. Paano naman yung mag-asawang hindi nagkikita? Maam, may problema. Nazen ang young mistress? Babalik siya mamayang gabi. Young mistress. Ma, bakit ka nandito? Hawakan niyo siya. Ma, may nagawa ba akong mali? AMEA, ikaw pa ang magtatanong? Alam na ba ng pamilya Shen na ako ang pumalit? Pinakasalan mo ang isang taong gulay, kawawa ka naman. Kaya noong pumasok ka, sinabi ko na. Ibibigay ko ang lahat ng gusto Montag, basta alagaan Montag lang. Ang anak kao. Pero ginawa mo pa itong kahihiyan. Wala akong ginawang masama. Kay Shen Tinglan. Sino ba talaga ang lalaking ito? Siya hindi, bodyguard lang siya. Tumulong lang siya sa akin, hindi ko siya pwedeng idamay. Hindi ko siya kilala. Hanggang ngayon, pinoprotektahan mo pa siya. Titingnan ko.
Hanggang kailan ka magiging matigas ang ulo? Madam, handa na ang parusa sa bahay. Itatanong ko ulit sa iyo. Sino talaga ang lalaking ito? Hindi ako nagloko. Tingnan natin hanggang kailan mo ipagtatanggol ang lalaking ito. Hindi ko siya kilala. Ipagpatuloy ang paghampas. Opo, Madam. Tingnan natin hanggang kailan ka magiging matigas ang ulo. Tigil. Tinglan. Tinglan, ikaw nagising ka na. Kailan pa ito nangyari? Kung hindi pa ako nagising, baka balo na ako ngayon. Tinglan, hindi ganyan ang nakikita mo. Si Yameng na bata, sa labas. Naglalaro sa ibang lalaki. Paano namin ito matatanggap sa aming pamilyang Shen? Ang babaeng ito na nagdudulot ng kahihiyan sa pamilya. Ako ang lalaki, at ako rin ang nag-utos sa kanya na itago ito. May problema ba, nanay? Ano ba ang ginawa ko? Ang lupit ng nanay ko. Bakit hindi mo sinabi? Kung hindi ako dumating ng mas maaga, baka patay ka na ngayon. Alam mo ba? Ikaw ang bodyguard na si Acheng, di ba? Itong mga nakaraang araw. Niloloko mo ako, pinagtatawanan mo ako. Masaya ba? Hindi ganyan ang iniisip mo. May mga bagay dito na. Maraming komplikasyon. Wala tayong pag-usapan. Shen Tinglan, maghiwalay na tayo. Hiwalayan, lalayas ako ng walang dala. Walang problema, pirmahan mo na lang. Ang hiwalay na kasulatan mo, tinanggihan ko. Bakit? Dahil pinahiya ka ng pamilyang Su dahil ang pamilyang Shen ay makapangyarihan dahil ako ang magiging pinakamatibay mong sandigan. Ang hiwalay na kasulatang ito, hindi ko pipirmahan. Nakita mo na ang katawan ko, hinawakan mo na, tapos. Gusto mong umalis na lang? Hindi ba't parang hindi patas? Nagsisinungaling ka. Sinunod ko lang ang payo ng doktor na linisin ang katawan mo. Tapos ka na ba sa paglabas ng galit? Ito, bilang kabayaran ko sa'yo. Buti na lang at hindi nagkagalit ang mag-asawa. Sana'y pagpalain sila ng Diyos na maging masaya. Vuma. Kapag gumaling na ang asawa ng binata, maghanda ka ng sopas na pampalakas. Panahon na para magkaroon ng bagong miyembro ang pamilyang Shen. Sumaning, hindi ko inakala makakaligtas ka pa sa nangyari. Nakapagtaka kang naiwan ka pa sa pamilyang Shen. Mas matalino ka pala sa inakala ko. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ang pamilyang Su ang nagpalabas ng ahas para kagatin ako. At wala kang kinalaman doon. Siyempre para ipagtanggol ka. Hindi ko alam ang tungkol sa disenyo ni Tsuyameng. Bukas ba ay hindi birthday ni Tsuyameng? May pagawa ko ng mga pagbabago sa medical report niya. Ang natitira ay nasa iyo na. Ano mo ako tinutulungan? Dahil gusto kong makipagtulungan ng maayos sa iyo. Miss Yemeng, lalong gumaganda ka. Tingnan mo ang suot mong gown. Ito ba ang pinakabagong disenyo ni Linda? Narinig ka o. Na ito ay mahirap mabili kahit may pera. Miss Yemeng ay ang paborito ni Song Xiao. Zila ay magandang tambalan. Narinig ko na malapit na kayong ikasal. Hindi ba? Abala talaga si Anjech nitong mga nakaraang araw. Pero, kahapon ay sinadya niyang maglaan ng oras para dalhin ako bumili ng singsing. Mukhang malapit na ang kasal. Congratulations, Miss Song. Sumaning, ano ang ginagawa mo dito? Siyempre, para magbigay ng espesyal na regalo sa iyo. Ete, alam kong simulat sa pool ay gusto mong makipagkompetensya sa akin. Pero hindi mo dapat isuot ang peking damit na iyan. Nakakahiya sa pamilya natin. Alaynan, Siege. Titingnan ko kung anong regalo ang inihanda mo para sa akin.
Dahil ito ay pinaghirapan mo. At tinis mong tipirin ang sarili mo para dito. Baliw ka. Nagluluko ka ba sa akin? Alam ng lahat na ang disenyo ni Linda ay gumagamit ng pinakamagandang sinulit. Ang kalidad ng damit ang una. Kaya hindi pa nagkakaroon ng damit na natatanggal ang sinulit. 8. Totoo ba ang suot mong damit? Sinadya mong ipahiya ako. May karapatan ka bang galawin siya? Ang regalo ay naaayon sa tao. Katulad mo ang gagamba. Hindi ka rapat-dapat sa entablado. Anak ka ng kabit. Akala mo ba espesyal ka? Ito ay ang pamilya Tsu. Hindi ka pwedeng magmalaki dito. Hindi ka pwedeng magmalaki dito. Sinabi mo rin, ito ay ang pamilya Xu. Ano bang pamilya Song o pamilya Chu? Si Song Xiao. Ay malapit ng pakasalan si Mengmeng. Malapit na tayong maging isang pamilya. Talaga ba? Baka naman buntis ka na sa anak ni Song Xiao. Doble ang saya. Ma, ang daming tao dito. Yan Jej, hindi pa ako dinadatnang ngayong buwan. Baka talagang buntis na ako. Kailan Montag ako pakakasalan? Laging nagbibiro si Song Yan sa akin. Mabuti ngayon na ipilit natin sa kanya. Yan giga. Yan giga, magsalita ka naman. Nakakaloka ka, nagsasalita ka pa. Kaninong anak ba talaga ito? Kuya yan, ano ba? Siyempre sa'yo ang bata. Song, Hindi mo pwedeng gawin to kay Mengmeng. kuya yan. Azus permia ako. Isipin mo mabuti yung bata sa tiyan mo. Kanino talaga? Si MS Yemeng, mukhang dalisay. Akala Montag malinis, palagas parada pala. Fake pasuot, nakakahiya. Layas. Kayo ang nakakahiya. Hindi ganon si Mengmeng. Hindi Tutu, Zhangguo. Manalig ka kay Mengmeng. Hindi gagawin ni Mengmeng. Ang isang bagay na ikalulungkot ng pamilya Tsu. Sinon gabi nakakalam? Anak Montag, katulad Montag. Zingguo, ano ibig mong sabihin? Happy birthday, Ait. Talagang hindi natatakot sa gulo si Boss Shen. Bakit hindi ka na lang nagpagawa ng bakal? Ipakulong mo yung maskara. Maning, hindi ko sinasadya. Wala akong interes sa buhay mo, isipin mo. Maghiwalay na lang tayo. Bakit? Ayokong makisama sa sinungaling. Bakit pamilyar ang belt na to? Grabe ka, Shen Tinglan. Mukhang ginago mo talaga ako. Maning, pakinggan mo ako. Walang kasarian sa harap ng doktor kung may problema ka. Doon. Magpatingin ka na sa ospital. Huwag mong isakripisyo ang kalusugan dahil sa pride. MS. Tsu, pwede ba kitang makausap? Sige, pupuntahan kita mamaya. Sumaning, huwag mong kalimutan. May asawa ka. Dati ayaw ko, pero nung nakita kong galit ka, bigla akong na-excite. Kung ayaw mo pa rin tayong maghiwalay. Sa mga susunod na araw, kakain ako kasama iba't ibang lalaki. Ikaw, Ayos na ang lahat. Alice. Bilisan mo. Boss Shen. May speed limit dito. Gusto mo bang mawalan ng sahod ngayong buwan? Boss Shen. Hindi, ngayon lahat ka na lang para magamit ang sasakyan. Baka naman puti lang, tu. Ang tanga pero ang kite. Di mo ba gets? Hoy, Lolo. Hatid mo ako sa isang lugar. Ang hakot lang to ng basura, di pang pasahero. Umalis ka hangga. Nagmamadali pa ako. Sapat na ba to? Pera? Ang dami. Ito pa. Ang laki ng pera. Mabili Montag na pati trisikol KO. Pati ako. Swerte KO naman es ayo na yon. Tara na. Bilis. Habulin natin. Aray. Sumaning. Baba, sumaning. Shen Tinglan, nakasakay ka pa sa tricycle.
Mukhang mahalaga talaga ako sa'yo. Sumaning. Alam mo ba kung saan ka pumunta? Amoy emaw. Nakakahiya. Pinalayas mo mga bisita ko. Hoy, bilhin mo na ngayon ang Emperor Restaurant. Watson, tapos na ang pagbili sa Emperor Restaurant. Ikaw na, ang may-ari nito. Sabi nila, si Shenting Lan, ay parang demonyo sa Haicheng. Mga paraan niya. Nakakakilabot lang pakinggan. Watson, esensya na. Dahil ka una ulitin. Patawarin mo na ako. Pwede kitang patawarin pero sasabihin mo. Paano mapasaya ang babae? Halimbawa, pag nagalit siya, ano nang gagawin ko? Alam ka pag nagalit ang babae, kailangan mo lang maging makapal ang mukha. Halikan mo hanggang di na siya galit. Kahit matapang, talo pa rin sa makulit. Tama ka. Kung dito gumana, handa ka na. Mawala sa Haicheng. Boss Shen, kanina nagtatanong ba siya kung paano pasayahin ang misis niya? Kailan pa siya naging romantiko? Sigurado ka bang isusugal mo buong buhay mo sa isang taong gulay? Mas mabuti pa, ngayong may sakit siya, patayin mo na. Para SAO 2. Sumaning. Kaya kong hanapin ang clue tungkol sa nanay ko. Tungkol sa sinabi mo dati. Pasensya na. Si Shenting Lan ang asawa ko. Sumaning, alam kong may pagtingin ka sa akin. Aya ngayon, tatayo ka ba sa kabilang paning? Mali, ngayon ako ay nakatayo sa harap mo. Ete, kumakain din kayo dito. Pero, ang simple naman ng kinain ninyo. Mukhang hindi epektibo ang paraan mo para mangakit ng lalaki. Kung gusto mo, magmakaawa ka sa akin, papadagdagan ko ng ulam ang order mo. Sumaning, nababaliw ka na ba? Kanina ay malamig na tubig lang, ngayon ay pang-alis ng makeup ito. Subukan mong magsalita pa. Ipapakita ko sa iyong yan, Judge, ang tunay mong mukha. Ano naman ang tunay na mukha namin, Yameng? Sabihin ko sa iyo, kami ay Yameng, tunay na maganda at natural. Natural na maganda. Tingnan mo nga ang kanyang ilong. Parang may konting hilichen ga ang ilong. Jan Gege. Ano ba ang sinasabi mo? Ako ay tunay na natural. Talagang iba ka sa inakala ko. Ginoong Shen, ako na ang bahala sa hapunang ito. Huwag na tayong magkita pa. Isangga. Gulay na may sili at karne ng kuneho. Maam, pasensya na po, wala kaming ganitong putahe. E di bigyan mo kami ng magandang pagpipilian, maam. Wala rin kaming ganitong putahe. Bakit wala kayong maibigay? E di bulaklak na humihihip sa tagak. Wala. Wala kayong ganito, wala kayong ganyan. Alam ba ninyo kung sino kami? Kami ang inyong iay. Kapag kami ay inapin ninyo, mag-ingat kayo baka mawalan kayo ng trabaho. Ngayon din. Mukhang kayo ang mawawalan ng trabaho. Sa tingin ko sa iyo, Ano ba ang pinagsasasabi mo? ay, Mga binibini, hindi pa ninyo alam, sa Haicheng. Ngayon, balang kahit isang 5-star restaurant. Ang maglilingkod sa inyo, sino ang maglalagay sa panganib? Ang ilang libong pisong bayad sa pagkain para lang apihin ang aming mahalagang tao. Anong mahalagang tao? Linawin mo ang sinasabi mo. Alam mo ba kung sino kami? Jan Gege. Magsalita ka naman. bulak ka ba? Kung may saysay ang sinasabi ko, hindi ako mahuhuli nila. Dalhin na. Bitawan. Hindi ba gusto mong kumain? Bakit hindi ka kumakain? Hindi ba ito ayon sa iyong panlasa? Ikaf na malandi. Ngayon, napakasama ng iyong kapalaran. Kung hindi ako sumama sa iyo para kumain, makakaranas ba ako ng ganitong paghama? Song Shawa. Nakalmot din ang pinto ng kotse. May nasaktan ka ba? Hindi kaya si Tsumaning? May koneksyon ba si Tsumaning sa malaking tao? Ano ba talaga ang ginagawa ng maliit na iyan sa likod ko? Mukhang kailangan kong siyasatin siya ng mabuti. Sumaning. Ikaw ang dahilan kung bakit kami niyan, Judge, ay pinalaya sa restaurant. Tama ba? Ang galing mo pala, maliit na iyan. Nakakonekta ka pala sa mayaman. Ang taong masama ang tingin, lahat ay masama. Sino ang sinasabing masama? Hindi mo pa alam, mukhang malinis pero sa totoo lang. Asawa na pala. Iyan ang kapalit ng pagsasalita mo ng walang ingat. Huwag kang masyadong malala, kapatid mo pa rin si Yameng. Kapatid, sino kapatid ang sumisiping sa nobyo ng ate niya? Song Yan, wala kang hiya. Bagay kayong dalawa, maliit na iyan.
Pigilan mo ang bibig mo. Dapat ka ring saktan. Sasabihin ko sa iyo, huwag mong isipin na hindi kita sasaktan. Ang babaeng ito ay kailangan ng disiplina, Songyan. Ano? Dalhin siya palabas. Hintayin Montag. Gay, ang galing mo kanina. Babalikan kita, huwag mo siyang pakialaman. Kailan ka gumaling? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Hindi mo ba ako itinuturing na pamilya? Kung ganoon ka lang kabahala sa kanya, magsisimula na ang laro natin. Madam, personal kong niluto ang sopas na ito para sa inyo. Nagkapaltos pa ang mga kamay ko. Subukan ninyo. Huwag ninyong sayangin ang kanyang pagmamahal. Mukhang matutupad na ang pangarap ni Madam na magkaroon ng apo. Yung master, hanggang dito na lang ang may tutulong namin. Uma, pasalamatan mo si Madam para sa akin. Manning, ano-ano ang nangyari sa'yo? Uma, ang ininom kong gamot. May problema. Pupuntahan ko siya. Huwag kang mag-alala. May paraan ako. Shentingland, bakit hindi? Tayo'y maglaro ng masaya. Sumaning, pakawalan mo ako. Hay Sumaning, ano ba talaga ang gusto mo? Huwag kang ganyan, sasabihin ko sa'yo. Shentingland, nasa kamay ko ngayon. Ang iyong mga sikreto. Gusto mong patawarin kita? Bibigyan kita ng pagkakataon. Akayin mo ako ngayon na. Anong sinasabi mo? Lumuhod ka. Pagkatapos gawin, tatakbo ka na. Paalam in Russian. Young madam, alles KBA, hindi ka mag-iintay kay young master? Ano? Baka nagising na si Shentinglan? Dapat akin ang lahat ng ito. Ako dapat ang napangasawa sa mayaman. Azik Sumaning pala. Sino bang sumasalo sa'yo? Yun pala, nagising na young vegetated. Ako ang tunay na biyenan ng pamilya Shen. Peki ka lang. Tumigil ka, noon pa man ikaw. Ikaw talaga, nasa isip mo ang yaman ng pamilya Shen. Pinainom mo ng pampatulog ang pamilya namin, tapos ikaw ang pumalit sa akin sa sasakyan ng kasal. Ete, Hindi ka ba natatakot na malaman ito ng pamilya Shen? Yameng, pasok ka. Narinig Montag? Ako ang tinatawag ng madam. Pasok ka rin. MRS Shen, matagal ko nang pinag-isipan ito. Siyempre, kapatid ko siya, pero alam ko. Hindi may kukubli ang katotohanan. Malalaman at malalaman din ito, kaya ngayon ko lang sinabi kay Ed. Sabihin mo sa akin, ano ba talaga pangalan mo? Ano ba talaga ang pangalan mo? ako si Xu. And Rakshan, hindi talaga ako si Xu Yamin. Ako ang kanyang kapatid sa ama.
Six Sumaning. Ako ang pumalit sa kanya para pakasalan si iyong Master Shen. Kayan ga. Ikaw pala ang laging nagtitiis. Anak. Bakit hindi mo kaagad sinabi sa akin? Mrs. Shen, Empress Shen, ako ang tunay na manugang ng pamilya Shen. Peke lang siya, Mrs. Shen. Mrs. Shen. Babae kang ganyan, karapat-dapat ka bang maging manugang ng pamilya Shen? Manning. Sa puso ko, para ka ng anak. Ikaw lang ang manugang ng pamilya Shen. Ma, salamat po. Mrs. Shen, tinglan. Ayaw na ayaw niya sa mga taong nanloloko sa kanya. Tiyak na hindi rin niya tatanggapin ang babae. Mahal ko si Manning, ang kabiyak ng pamilya Shen. Siya lang ang pwede. Tungkol sa'yo, ilabas mo siya. Bakit? Hindi ako papayag. Bakit? Ang yaman at karangyaan ng pamilya Shen, dapat ay akin. Kasalanan ni Tsumaning ang lahat. Binibining, Su Yameng. Mas maganda ka kaysa kay Tsumaning. Bakit walang nakatingin sa'yo? Ikaw ang pangalawang anak ng pamilya Shen. Sa tingin ko, ayaw mo rin na maging masaya si Tsumaning. Bakit hindi tayo magtulungan? Ano ang gusto mong gawin ko, Shen? Basta mamatay lang siya. Gagawin ko ang lahat. Ang laman nito, pagbutihin mo lang sa tamang panahon. Pag namatay siya, wala nang makikipagkumpetensya sa'yo. Songyan, huwag mo na akong tawagan. Su Yameng, linawin mo ang sinasabi mo. Ikaw, Ngayon, kaya ko nang makipagsabayan sa pamilya Shen. Ang pamilya Song. Walang kwenta. Xumanning. Ang lahat ng ito, magiging akin. Kuya. Ang sweet ninyo ni Mrs. Bakit ka nandito? Walang patutunguhan ang relasyon ninyo. Hindi ba sapat ang trabaho sa kumpanya? Huwag ka nang madalas pumunta dito. Ang hina ng memorya mo. Gusto mong ipaalala ko sa'yo? Isang taon na ang nakalipas. Kung lalapit siya sa'yo, ano ang gagawin mo? Shenmochi, sasabihin ko sa'yo. Huwag kang magsalita ng walang basehan. Ano ang hindi ko dapat malaman? Ito ang sikreto ng kuya ko. Alice, Ang utang na loob sa pagliligtas mo isang taon na ang nakalipas, at ang bagong kasal. Ano ang pipiliin mo? Shen Tinglan, tinatago mo ang mga bagay-bagay. Dapat lang na maging masaya ako. Sumaning. Hindi ko inaasahan na ang suot niya ay nakakatuwa pala. Mali, hindi ganyan ang paglalagay ng bow. Tulungan kita. Sumaning. Ano na pinagtatawanan mo? Ikaw, umupo ka ng konti. Sumaning dahil takot ka. Na mabuko ang kasinungalingan, mas mabuting gawin nating totoo ang peking eksena. Tinglan, nakalimutan mo na ang pangako mo sa akin isang taon na ang nakalilipas. Kahit hindi totoo, basta't may impormasyon tungkol sa nanay ko. Hindi ko ito pwedeng palampasin.
Ete, hindi ko inakala na isang text lang ay makakapagdala sa'yo dito. Ang tanga mo talaga, alagaan ng mabuti ang ete ko. Fuyaming, hindi ka ba natatakot? Hindi ako naniniwala na ganito na ang sitwasyon. Shentinglan ay gusto ka pa rin. Manning. Pasensya na, nahuli ako. Shentinglan, Okay lang, tapos na ang lahat. Ihatid ang binibini pa uwi. Ang lakas ng loob mong galawin ang tao ko. Bakit nasa iyo ang kwintas na ito? Ito ay suot ko na mula pa noong bata ako. Boss Shen, nakalimutan mo na ba? Noon, ikaw ang nagligtas sa akin. Ako. Tinglan. Ate, hindi ka o inakala na nandito ka rin. Inisip ka o baka abala si Tinglan. At walang oras kumain, kaya naghanda ako ng kaunti. Tinglan, halika, huwag muna magtrabaho, tikman mo. Ang aking kasanayan. Tinglan, tignan Montag si Ate, tignan Montag siya. ano ang problema sa pagtingin mo sa akin? Tignan mo kung gaano ako kabait at maalaga. Tignan mo, may natapon sa bibig mo. Sumaning, ang babaeng ito. Kapatid, ang lutong ito ay masyadong malabnaw, baka. Pwede kong ipaturo sa iyo ng chef ng Shen family kung paano lutuin. Bakit ka tumatahimik? May problema ba? Bala. Kung wala, edi lumabas ka muna. Gago, alam mong pinahamak niya ako. Pinapalapit mo pa siya sa iyo kung hindi mo ako bibigyan ng paliwanag ngayon. Ngayong gabi, huwag kang masamatulog sa ama. Mahal, pakinggan mo muna ako. Binibining Chu, narinig kong mahilig ka sa pagluluto. Ito naman ay ang chef ng aming pamilyang Shen sa mga susunod na araw. Pwede mong matutunan sa kanya, pa. Ang luto mo ay magugustuhan ng presidente at ng binibini. At dapat ding magustuhan ni Sumaning. Tinuring niyo ba akong katulong? Hindi naman ang katulong sa aming pamilyang Shen. May sweldo, kayo. Bahala. Umalis kayo. Lahat kayo, umalis. Tinglan-tinglan, aray. Ang sweet naman ng tawag mo. Bitawan mo si Shen Tinglan. Kung hindi mo ako pagbibigyan ng paliwanag ngayon, ako ay. Ako. Biglaan lang ako ay. Si Shen Tinglan, kahit isang paliwanag. Ayaw mo na bang ibigay? Manning. Babae, ang lakas ng loob mong insultuhin ako. Ate, hindi pa naman pista. Bakit ganyan ang pagbati mo? Sumaning, ang cute-cute mo. Siksuyaming, ano ba talaga ang balak niya? Sino ang nasa likod ng lahat ng ito? Hindi kaya. Hoy, second yung master, talagang pinagsisikapan ko. Pakinggan mo ako. Siyempre, siya nga. Tinglan, tignan Montag yung ta. Parang 8MO? Asawa na siya ng yung master ng Shen family. Bakit nandito pa siya? Nakakahiya sa Shen family. Mahilig talaga siya sa mga ganitong lugar na hindi bagay. Siya. Tinglan, hintayin Montag naman ako. Huwag mo akong sundan. At saka, huwag mo na siyang husgahan. Tinglan. Nen, maghapon ka na nagtatangka. Wala ka pa ring nahuhuli. Sumuko ka na, malapit na akong mag-out. Boss. Huwag kang magpapatalino tulad ng anak ng mayaman. Para saan ang ganyang kalaking pera? Pero nahuli mo ang puso ko.
Boss, ipakete mo na lahat ito para sa akin. Sige. Wala na akong pakialam dito. Manning, gusto kong makipag-usap sa'yo tungkol dito. Maghanap ng paliwanag. Kanina ikaw ang nagbayad, kaya bibigyan kita ng isa. Ito, kamukha mo, pareho kayong tanga. Gusto ko sanang sabihin sa'yo pagkatapos ng lahat, pero ayokong magkaroon tayo ng anumang hindi pagkakaunawaan. Ang dahilan kung bakit ko pinanatili si Xuyaming ay dahil iniligtas niya ako 1 taon na ang nakalilipas. 1 taon na ang nakalilipas. Parang may nailigtas ako noon. Oy, Ang dali-dali lang, hindi mo pa magawa. Kaya pala laging nasasapawan ka niya. Akala mo madali lang. Akala mo ayaf ka o? Paghiwalayin ang kanilang relasyon. Pero palagi silang magkasama. Anong magagawa ko? Tinglan. Alam kong ayaw mo sa akin. Kung ipipilit ka OPA, Masasaktan lang tayong dalawa. Ngayon, isa lang ang hiling ko. Kung matutulungan mo ako, bukas alis na ako ng bansa. Ano ang gusto mo? Lutuan mo ako ng sabaw. Ganun lang kasimple. oo. Madam, may problema. Yung babeng si Xuyaming, Hayaan natin ang batang master na luto para sa kanya. Ngunit ang aming batang master. kailan man. Ang galing talaga ng babaeng yan. Ang galing ng diskarte niya. Ate, ito yung zabafna. Espesyal na niluto ni Tinglan para sa akin. Gusto Montag rin ba? Baka naman hanggang ngayon, hindi ka pa niya nilulutuan? Tumahimik ka na lang. Sabi nga ng mga eksperto, ang mga madaldal madaling pangit. Ang sarap. Parang SA 5-star restaurant. Ang lasa. Masarap. Kahit chef ng 5-star restaurant, hindi kaya to. Bigyan kita ng isa pa. Hindi kita agawin kasi Tinglan. Enjoy. Siege. Xuyaming, andito ka pala. Kahit sira na, nanganga pa rin sa pamilya Shen. Tumingin ka nga sa salamin, bagay ba sa'yo? Nababaliw ka na ba? Anong ginagawa mo dito? Nandaya ka pa sa akin, hindi mo sinagot tawag ko. Ngayon, papatayin kita. Tinglan, fulong Montag ako. Tinglan. Ito ba ang hinahanap mo? Pareho kayo ng yaya mo. Mahilig magnakaw. Siya, ninakaw ang puso ng amo. Ikaw, ninakaw ang mga gamit. Nagkunwari ka pa. Tinglan, hindi mo ba sinabi na kahit ano ang hilingin ko? Pagbibigyan mo, nalimutan mo na ba? Yung aksidente 1 taon na ang nakalipas. Ako ang nagligtas sa'yo. Hindi ba't yan ang kwintas ko? 1 taon na ang nakalipas. Ako ang nagligtas sa kanya. Gamit ang silver nito. Pinanatili ko ang kanyang kalagayan. Nagkunwari ka pa, ang lakas ng loob mo. Ikaw ang nagligtas sa akin. Ano ngayon kung ninakaw ko ang gamit mo? Anon gayon kung nakunwari ako? Gayon, ikaf naman ang nasa peligro, Xumanning. Ang baso na pinag-inuman mo ng sabaw ay nilagyan ko ng lason. Ikaw, Doktor ako, yang mga balak mong di maganda. Hindi ko ba alam? Ang babaw mo, nagluto ka pa ng sabaw. Hinamon Montag ako? Papatayin kita. Teka, bago mo ako patayin, may naghihintay pa sa'yo. Honey, Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. ngayon, malulugi na ang kumpanya dahil sa'yo, anak na Suwail. Na-offend mo ang pamilya Shen at pamilya Song. Papatayin kita. Zenguo, huwag kang magalit, Songshe. Hoy, sumagot na si Song Xiao sa tawag. May pag-asa pa ang pamilya Tsu. Hoy, yan kuya, malaking pagkakamali lang to. Pakinggan mo ako. Ikaw, babaeng ito, gustong sumipsip sa mayayaman, ngayon nagsisisi ka na? Kahit gumapang ka pa dito, para maging aso ng pamilya Song. Hindi ka karapat dapa. Oy, Ikaf. Senggu, nangyari na ang lahat.
Kahit patayin mo si Yemeng, wala ring mangyayari. Bakit hindi mo subukang lumuhod kay Manning? Ayaf K.O. May paraan pa. Ako na ang lalapit. Lalapit ako sa pangalawang anak ng pamilya Shen. Howie, Shen Ershow, tulungan mo ako. Pakiusap, tulungan mo ang pamilya Tsu. Pakiusap. Kahit anong gawin mo sa akin, papayag ako. Sige, pero kailangan mong ipakita ang sincerity mo. Kung kaya mong gumapang papunta dito, tutulungan kita. Hoy, di ba ito si second miss ng pamilya Zhu? Bakit ang dumi-dumi mo? Noong nakaraan, nakita ko pa siyang kasama ni Shen Xiao, ang mag-asawa. Siguro, inalaya siya. Narinig ka o. Nagpakasal na si Shen Xiao, kaya nagpumili siyang maging kabit. Kapat dapat sa'yo. Kapat dapat kang magmukhang ganyan. Basta maliligtas ang pamilya Tsu, okay lang sa akin. Tungkol naman kay Chu Manning, balang araw. Gagawin ko siyang mas masahol pa sa patay. Shen Ershe. Shen Ershao, pakiusap, tulungan mo ang pamilya Tsu. Shen Ershe. Miss Xu, umuwi ka na. Ano ibig mong sabihin? Nagbibiro lang ang aming Ershao sa'yo. Bakit mo sineryoso? Biro lang? Di mo kayang tapusin ang isang tao. Honey. Manning, akala ko ayaw mo nang bumalik. Tara na, tara na. Siyempre, babalik ako dahil ang itsura ninyong miserable. Talagang inaabangan ko. Narinig mo ba ang sinabi ng batang to? Tayo naman ay pamilya pa rin. Friede Montag Peng, tulungan si Papa? Makiusap ka, humingi ng pondo. Alam ko na wala kang ibang dahilan. Hindi mo ako naaalala. So Zengo, ang pinakawalang kwentang lalaki sa mundo ay yung umaasa sa babae. Kung ayaw mong mabuhay, huwag ka nang mabuhay. Ikaf. Tigil mo yan. Anong balak mo? Hindi ako. Nagbibiro lang kami ni Manning. Hindi ganito ang nakikita mo. Gusto lang niyang hipuin ang ulo ni Manning. Hindi niya sinampal, hindi talaga. Hindi. Gusto mo bang makialam sa mga bagay ng pamilya Xu? Manning, pamilya pa rin tayo. Friede Montag Peng. Wala na akong kinalaman sa pamilya Xu. CJ, Sutsengu, ailan mo babayaran ang utang mo sa amin? Wala akong pera, wala talaga. Bah. MGA cute. Hindi ko inakala, Jitsu, na mapapunta ka sa ganitong kalagayan. Pero, ang anak mo ay napakalupit. Naziziahan ka ba? Ako. Hindi ako nasisiyahan. Gusto kong isama siya sa impyerno. Inumin mo ang gamot na ito at maggulo sa kanyang ospital. Sirain mo ang kanyang karera. Xu Manning. Hindi kita patatawarin. Second young master, kinain ni Xu Tsenguo ang gamo. May magandang palabas na tayo. Xu Manning, lumabas ka dyan, anak na walang utang na loob. Alam mo, Takpia, may anak ako. Pinaghirapan kong palakihin siya, ngayon nakapag-asawa na mayaman. Hindi na ako kilala. May ganitong anak ba sa mundo? Lumabas ka. Bakit ka nandito? Walang utang na loob ka. Pinaghirapan kitang palakihin. Pero ikaw, hinayaan mong magbangkrupt ang kumpanya, wala kang pakialam. Katulad ka ng patay mong ina, nagdadala ng malas. Huwag mong sasabihin ang tungkol sa nanay ko. Baka sinadya niyang gipitin ako.
Papa, Xumaning, pinatay Montag si Papa. Papa, si Iyarchu talaga ang nagpatumba sa pasyente. Pagkatapos ng injection, nagdugo. Nagkagulo sila kanina. Baka si Iyarchu ay naghihiganti lang. Manning. Alam ko ang kakayahan mo, pero itong tao, talagang may nangyari sa iyo. Gayon, magpahinga ka muna ng ilang araw. Dian, hindi ka rin ba naniniwala sa akin? Hindi talaga. Manning, Ikaf. Miss Sue, nandito ako para tulungan ka. Ang dami ko nang tinulong sa'yo, bakit hindi mo pa rin ako pinagkakatiwalaan? Nandito sa card ang gamot na kailangan ng tatay mo. Miss Sue, Ituloy na lang natin ang plan niya. Seije, pwede. May iba pa bang problema? Sino ang gumawa nito? Iwas muna ang meeting. Boss Shen, tungkol dito. Mukhang hindi makakalabas ang second young master dito. Shenmochi, ang loko-loko mo. I withdraw agad ang trending, investigahan na ito ngayon. Nasaan si Manning? Opo. Handa na ang entablado, hinihintay na lang kita. MS, Xu, nakita na naman tayo. Akala ko sa pagkikita natin ngayon, gugutay-gutayin Montag ako. Alam ko, kahit hindi ako tumalon sa hukay na ito. May bago ka namang hukay na naghihintay sa akin. Tulad ni Second Master Shen, typical na. Hindi titigil hanggat hindi nakakamit ang gusto. Second young master, wala ng electronic devices. MS Chu, pasensya na, ang talino mo kasi. Kapag nakikipag-usap sa'yo, kailangan kong maging maingat. Shen Mochi. Suyaming ang pagpapanggap na tagapagligtas. Hindi ka makakalabas dito. Mula pa noong una nang dinala mo ako pabalik. Pinakita mo sa akin na magkasama sila, lahat yon ay plano mo. Ikaw rin ang may kagagawan sa tatay ko, sinabi na sa akin ng mga katulong. Sabi nila ikaw ang nagpadala ng gamot sa kanya. Bakit mo ako ginaganito? Ang sungit mo kasi, kung sumama ka na lang sa akin noon. At tinulungan mo akong patayin si Shen Tinglan. Hindi ako mag-aksaya ng oras dito. Lagi niya akong inaapi, kahit noong ipinanganak kami. Bakit? Ako ang may kagagawan sa aksidente noong isang taon. Ako ang nagpabulagta sa kanya. Paalang manalo ako sa kanya, kahit minsan. Mapansin ako ng pamilya Shen. Shen Mochi, baliw ka talaga. Dahil sa'yo, nasira ang plano ko. Bakit mo siya iniligtas? Bakit hindi mo sinunod ang sinabi ko? Kung sumunod ka lang sa akin noon, hindi magkakaproblema ang tatay mo. Hindi ka rin mapapasama sa sismis, sarili mong kasalanan ito. Sa kasamaang palad, lahat ng iyong plano ay nabigo. Ikaf, Walang silbi, live yon. Ikaf. Shen Mochi, bibigyan kita ng isa pang sorpresa. Mochi, hindi ko alam na marami palang hinanakit sa puso mo. Sa totoo lang, sa puso ni nanay, nariyan ka palagi. Anong ibig mong sabihin na nariyan ako palagi? Ikaw lang ang anak niya. Ikaf pala. Bakit mo siya iniligtas? Ikaw ang sumira sa lahat ng plano. Huwag mo nang ulitin ang mga pagkakamali. Nagkamali ba ako? Hindi tama ako. Tinglan. Okay na. Sujen, huwag kang lalapit. Ikaw ang nagtulak sa akin. Ano nang sinabi mo? Si nanay, nasaan si nanay? Nasa basement ng pamilya Chu. Basement. Ang basement ng pamilya Xu.
Nanay. Ako si Manning. Manning. Ikaw ang maning ni nanay. Nanay, ako ang may kasalanan. Huling-huli na ako. Dahil sa akin, nagdusa ka ng husto. Hindi. Anak, hindi kasalanan mo. Si Tsuzengo, masyadong sakim. Gusto niyang kunin ang shares sa safe. Yon ang para sa iyo ni nanay. Huwag mong ibigay sa kanya. Siya, ikinulong niya ako dito. Xu Manning. Dumating na ang iyong katapusan. Tsumaning, dumating na ang iyong katapusan. Maning, tumakbo ka na, anak. Takbo. Saan ka tatakbo? Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Isasama kita sa impyerno. Nanay, Xu Manning. Ngayon na ang iyong katapusan. Aray. Bitawan mo ako. Manning, bakit hindi mo ako tinawag? Paano kung nasaktan ka? Xu Manning. Bakit? Bakit ang Swerte Montag? Ako ang tunay na anak ng pamilya Tsu. Ako talaga. Bakit lahat ng magagandang bagay ay sayo? Ako na ang bahala sa kanya, dalhin mo siya. Hindi kita patatawarin, Xu Manning. nanay. Siya ay, Nanay. Ako ang asawa niya. Ako si Shen Tinglan. nanay, hindi na kita iiwan kailanman. Sige, hindi na tayo maghihiwalay.